So, good evening mga master. Magandang gabi. Yeah, kasi gabi ako usually gumagawa ng vlog. So, yun. So, this vlog is about the 7 liters tank, gas tank ng Aerox 155, ng Yamaha Aerox 155. Then, may isa pa tayong i-discuss later din. Then, marami kasi nagtatanong, no? Marami tayong naririnig. Accurate ba yung aftermarket na gas tank? Accurate ba yung 7 liters, 6 liters, and 8 liters na gas tank, no? So, nagpakabit kasi tayo recently since naka-bore up na nga tayo, medyo lumakas yung consumption ng gas natin. Yung 4.3 liters na stock, hindi na siya sapat sa long ride. Kasi usually, ang laro ko talaga is touring talaga yung laro namin. So, the 4.3, yung naka-ano na kasi ako naka 193cc na ako na bore up. So, yung 193cc ko, ang nangyayari sa akin, 193cc, yung sa stock, ang maximum ko lang sa kanya is 97 kms. Na before, ang stock ko is umaabot ng 120 to 130 kms. Yan, ito yung dati ko, yung naka-stock engine pa ako, 120 to 130 kms. Ngayon nag-bore up ako, since naka 193cc ako, medyo lumakas yung consumption ko, 97 kilometers lang yung maximum ko. Swerte na yung 100. Then, etong pinalit ko is yung 7 liters na gas tank. Yung 7 liters na gas tank ko, umaabot siya ng 180 kms. Yan yung tinatakbo ng 7 liters na gas tank ko. Okay? So, pag-usapan natin ngayon, bakit daw ba may narinig kasi tayong nagsasabi na hindi daw accurate yung mga aftermarket na gas tank? Well, actually, totoo siya. And at the same time, hindi rin. Applicable yung hindi accurate na gas tank doon sa mga 6 liters gas tank. Bakit? Kasi si 7 liters, saktong-sakto siya doon sa kaha sa ilalim ng Aerox 155 natin. Okay? So, si 6 liters, bakit ba hindi accurate? So, before natin umpisahan, huwag po natin kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube account. Then, yun. So, tanong, accurate nga ba? Isang malaking katanungan yan. So, pagpasensyahan nyo na yung drawing ko kasi hindi talaga ako magaling mag-drawing. So, yun. So, yung volume ng 7 liters, yung space ng 7 liters, ano bang nako-compensate niya? Or yung 6 liters, ano bang nako-compensate niya? Sa 6 liters kasi, since eto kasing sample drawing ko, this is for the 7 liters. Okay? So, makikita nyo, sa 7 liters, ganito kasi yan. Ito yung lead, dito tayo nagsasali ng gas. Then, yung filter natin. Then, yung floater natin. So, hindi natin i-discuss yung iba kasi pag-uusapan lang naman natin kung accurate ba talaga yung gas tank na 7 liters or not. O yung mga aftermarket. So, for example, this is our gas tank. So, kapag binubuhusan natin yan ng gas, at nafu-full yung gas tank natin ng gas, etong floater natin, nakadiretso yan. Nakatutok yan sa 12 o'clock ng relo. Okay? Then, habang nababawasan yan, eto na siya. Minus 1 bar, minus 2 bar, minus 3 bar, minus 4 bar, minus 5 bar. Tapos yun na siya. Tapos 6 bar. Tapos yun na siya. Doon mo na siya makikita. So, si 7 liters kasi, saktong-sakto yung 7 liters doon sa stock na mechanism nung 4.3 liters. Saktong-sakto siya. Hindi siya tumatama dito. Ang problema kasi kay 6 liters, ganito yung itsura ni 6 liters. Mas pinaliit siya. Kaya pag bumababa na tong floater natin, eto kasing part ng tangke na to, ganito na lang siya. May pagkaganyan kasi yung itsura ng 7 liters. Yan, ay nung 6 liters, sorry. Yung 6 liters, may pagkaganyan yung itsura. Kaya pag bumaba sa 4 bars, yung floater natin, yung sa indicator natin dun sa gauge panel natin, hanggang 2 bars lang. Wala na siyang laman
wala na siyang laman, pa-empty na yung gas tank natin, pero yun nandun sa gauge panel natin, 2 bars pa rin. Kasi tumatama siya doon sa side walling, sa wall nung gas tank. Yun yung dahilan kung bakit hindi accurate si 6 liters. Okay? Si 7 liters kasi saktong-sakto siya, nakakadapa yung floater ng maayos kapag pag nauubos na yung laman niya. Unlike the 6 liters, tumatama dun sa wall. Yun yung dahilan kung bakit sinasabi nila na hindi daw accurate yung aftermarket na gas tank. Then isa pa guys, nung binili ko to, akala ko mabigat yung aftermarket. Pero nakakagulat kasi mas halos konti lang talaga yung bigat niya compared sa stock na 4.3. Kaya natuwa din ako, hindi masyado compensated yung weight. Okay? Yung mga weight weenie dyan sa motor, yon. Then, ano pa ba? The 8 liters naman, the 8 liters, okay naman din daw sa 8 liters. But the problem with 8 liters, meron kasing sinasabitan doon sa pinakakahan ng Aerox sa ilalim. Tsaka yung framing ng motor, may frame kasi dito sa gilid yan eh. Pag nagbe-brake tayo or gumagalaw or matagtag masyado, tumatama yung gas tank doon sa frame ng motor natin. Kaya ang nangyayari doon sa mga naka 8 liters, nabubutas kalaunan yung kanilang gas tank. Yun naman yung problema sa 8 liters. Accurate din sa 8 liters, but the thing with 8 liters is tumatama yung gas tank niya doon sa frame ng Aerox 155 natin. Unlike with the 7 liter gas tank, meron siyang gap na at least mga 1.5 to 2 inches from the framing. Talagang sakto lang yung pagkakasabit nung gas tank natin. Okay? Kung tatanungin niyo naman po kung nagkaroon na ako ng problema with the 7 liters, so far wala pa po. Ginagamit ko na siya for lagpas na ng 1,000 kilometers kasi ang dami na namin naging ride ng team. So, lagpas 1,000 kilometers na wala ako naging problema sa kanya. Yun siya. Then, yun lang naman yung basic na reason kung bakit hindi accurate yung 6 liters na gas tank. So, with the 7 liters guys, super accurate po siya. Sobrang okay siya. Tapos, kung bakit matagal bumaba yung floater niya, kasi nga malaki yung gas tank eh. For 7 liters, for 4.3, sakto-sakto lang yung floater natin. Andyan lang siya. Pag nilagyan mo ng gas yan, dire-diretso lang yan. Pag nilagyan ng gas yung 4.3, konting bawas dun sa gas, mababa ka agad. Unlike with the 7 liters, hindi pa umaabot dun sa floater, pero bawas na yung taas. Ganon siya. Okay? So, punta na tayo sa video kung paano siya in-install, ano yung mga kailangan natin, kung saan ko siya nabili, and saan natin siya yung nagkabit. So, yun. So, thank you very much. Sana naintindihan nyo if may question kayo. Sorry again sa drawing kasi hindi talaga ako magaling mag-drawing. So, again, don't forget to like, share, and subscribe this Daily Ride PH YouTube account. And marami pa tayong mga reviews na gagawin. Pag may questions kayo, don't hesitate to comment or PM me dun sa Facebook natin. Thank you very much po. Yes, mga master, magandang araw! So, meron na naman tayong gagawin today. So, today is Saturday. Yun, yung kung napanood nyo na yung vlog na Marilaki Infanteria Loop na ginawa namin na 300 kilometers. Yun, sobrang palagi kami huminto lalo pagas ng pagas, no? So, ako, nag-decide ako na talagang mag-upgrade na ng gas tank ngayon kasi lumakas yung gas consumption ko dahil nga naka-bore up na tayo, mga master. So, siguro hindi ko alam kung if ever na mapanood nyo tong vlog part na to is tapos na yung bore up serye natin kasi sa tingin ko parang 4 na part yata yung bore up serye na in-edit natin as of now. Then, yun. Medyo haba kasi, haba ng sequence nung pagbo-bore up ko, may mga nangyari pa kasi. So yun, mag-upgrade tayo ng gas tank na 7 liters para hayahay pagbiyahe. Kasi medyo pag mga bumabiyahe tayo ng mahaba, medyo nag-aalangan ako. Baka kasi mamaya wala nang kasunod na gas station or yun nga, may preference tayo na gas, like gusto natin Shell or Petron lang. So yun, so pag-isip-isip ko na rin na mag-upgrade. Kasi yung isang kasama natin na si Roman, naka-bore up din siya.
Mga 14 liters siya na gas tank ng NMAX. What the F? Kapuiset, diba? Tayo na. Yung nakakaapat na gas na hinto na kami sa mga gas station, siya ni isa wala pa din. Buiset na yan. Antindi din ng trip nito ni Roman eh. So yun, pero sa kanya 14 liters, ang laki na lang for me. Para sa akin, okay na sa akin yung 7 liters. Kasi itong stock yata is 4 or 4.3 liters, I'm not sure. So yun. Nabalitaan nyo ba yung totoo kaya yun? Yung may nang pupukpok daw ng mga nakamotor dito along C5, tapos na nakawin yung motor. No, if ever na totoo yun, mag-ingat tayo. Sobrang maging vigilant tayo. Siguro ako, pag nakakita ko ng ganun, sasagasaan ko na lang kaagad. Para quits na kami, di ba? Nakawin mo niya yung motor ko, at least may kasama mo siyang mabubuhay pa sa pagkasagasa ko sa kanya. Di ba? Self-defense yun eh, basically it's a self-defense. Kung makikita mo na may hawak na baseball bat or anything na pamalo at ihahampas sa'yo, sagasaan mo na lang. Di ba? You can buy another MC. Kuya Denny. So, hanapin natin. Boss? Good morning po. Saan po yung Akira Works? Dito lang po, sa may unahan lang po. Na yan dyan. Ito po, okay po. Salamat boss. Thank you po. Good morning sir. Good morning po. Ako po yung nag-inquire sa gas tank. Yeah. Po. Po. Dito na lang po. Okay na po dito? Si Sir Marvin po ka dyan, ano? Hindi ko po alam eh. Nasa ano lang po siya eh. Yan, sige, sir. 2-3 bigay sa inyo, boss. 2-3 kasama labor. Apo. So guys, dito na tayo. Ano na tayo? Unpack. Yan mga master, kinakalas na yung motor natin para ikabit yung 7 liters. 7 liters. Nakakalasin pala lahat. Ang babaklasin tong buo na to, no? Hindi po. Ito lang. Kasi aangat natin. Aangat. Angat lang natin, sir. Yun. Makulay ang buhay. Kulay blue. Oo nga no, 7 liters. Hindi naman pala mabigat eh. Kala ko mabigat. Hindi, boss. Kaya okay pa din yan. Hindi madami lang. Oo, magaan lang pala Parang siya. talaga siya. At yung magandaan dyan, bossing, wala siyang ano dito. Hinang. Oo nga, yung iba nakikita ko may hinang eh. Hindi siya tumatagas pag yung may hinang. Ayan, parang stock na stock lang talaga siya. Wala akong nakikita ang hinang. Oo. Kaya pag matagalan talaga siya. Hindi na rin ito masisira, no? Wala nang kailangan bilhin, filter. Filter. At hindi, bago pa lang naman yung motor mo, di ba? Magsa 7 months pa lang. Okay pa yan. Okay pa yan. Pag umabot na ng 1 year yung ano mo, motor mo, 1 year pa, 1 year and a half, pwede ka na magpalit. Magpalit ng filter. Pero pag wala pang 1 year ang motor mo, huwag ka muna magpalit. Meron din kayo dito ng filter. Meron tayo. Ayun. Para alam natin kung saan tayo kukuha. Ganun lang gawin mo, sir. Pagka wala pang 1 year yung motor mo, huwag ka muna magpalit. Huwag muna. Box pa yun. Marinig niyo yan, 1 year pa ang palit ng filter. So mga master, ito yung stock natin. Lit lang niya, hindi pala siya ganun kalaki. Kala ko malaking malaki ito. Ito yung bago. Kung makikita natin yung comparison. Yan. Sir, may lang tayong konti dito ano ah. Ito.
Iyan yan, boss. Ititikot natin pag ano ng konti pababa. Kasi gawa ng tangkay. Tatama. dito. Okay lang, sige lang, boss. Okay lang, sir. Okay lang. Para may pasok natin ng maganda yung tangkay. Sige, boss. Thank you, thank you. Sensor, nandito yung sensor niya sa loob. Sensitive ba yung part na yan? Oo, boss, yung sa loob niya. Kasi nandiyan yung sensor niya sa loob. Makikita natin yung sensor sa Kalawang na. okay lang yung sir. Ayun siya. Sir. Okay pa yung filter mo. Okay. Tingnan. Puti pa. Oo. Pag yan maitim na, palitin mo. So, ito yung filter. Ito yung floater. Floater. Ito yung mga sensor. Yun yung mga wire ng sensor. Wire sensor. Nakababad lang siya dun, no? Oo, boss. Oo, baka na. Buta pa buti hindi nag-trip to, no? Sabog. Ganyan. Ito yung floater na nag-i-indicate kung gaano karami na yung gas. So, hindi. Ito yung nagsasala. Ay, oo. Pag madumi na yan, Yan yung pinapalitan every year. pag nag 1 year na yung motor mo, pwede na natin palitan yan. Okay. Pero pag ganyan pang mababa pa lang, bago pa lang, pwede pa yan kasi bago pa lang. Pag nagpalit kasi tayo, sayang. Oo. Magkano ba ang filter? 20. Mura lang pala yung filter. Wala lang naman siya. Date. So, mahirap dito yung pagpasok mo. Dami sumasabit eh. Oo, boss. Pero ox na. Very good na. Okay. Walang tama, walang damage. Oh. Smooth na smooth ang pagpasok. Sakto-sakto lang siya, no? Oo, boss. Ay, ang kagandahan sa 7 liters. Pag nag-8 ka na, sir, ayun na, makikita mo sa ilalim. Doon siya tumatama. Once na ano yung ano mo, kaano siya, kakayod. Bubutas Ayun siya na. ngayon magkakabutas. Tabagin na. Yun mga master, tapos na. Binabalik na yung kaha natin. Ang bilis lang pala siya gawin. Wala pa isang oras. Sandalian lang din. Magkano na kaya full tank natin ngayon? Dati 220 eh. Natin mamaya.